Kamalas-malas nitong TNT tropang 5G dahil itong si Ronde Hollis Jefferson nagkaroon ng ruptured Achilles dahil doon sa nilalaro niya sa EASL kasi naglalaro sa Meralco itong si Ronde Hollis Jefferson doon sa EASL na injure at ngayon hindi na siya makapaglalaro para dito sa Commissioner's Cup. Napakalaking dagok niyan para sa TNT dahil alam natin, kinontrata na nila itong si Ronde Hollis Jefferson para dito sa Commissioner's Cup at Governor's Cup, guaranteed na yon. At ngayon, hindi na siya maglalaro sa Commissioner's Cup at walang guarantee na makapaglalaro din siya doon sa Governor's Cup. Kaya nga ang laking bagay talaga nito. Ang balak pa naman ng TNT magka-Grand Slam ngayong season kung sakaling manalo sila sa Philippine Cup. Kaya sobrang unfortunate yan. Marami ngayong mga fans sa social media nagsasabi na galit siguro si Coach Chot Reyes at nagsisisi. Bakit pa nila pinahiram itong si RHJ para dyan sa EASL? Ayan, na-injure tuloy. At sigurado kinakabahan ngayon ang Barangay Ginebra dahil baka si Justin Brownlee mapilayan din. Kaya yan yung sinasabi ng karamihan na ba't pa kasi nagpapadala PBA ng mga players sa teams dyan sa EASL. Kaya yan ngayon ang nangyari. Kaya dito natin talaga makikita na yan ang risk. Pagdating dito sa basketball, hindi mo malalaman talaga kung ano ang mangyayari. Medyo marami nga nagsabi, liyamado na ang TNT dito sa Commissioner's Cup at Governor's Cup dahil kay Ronde Hollis Jefferson. Ngayong nawala na, maghahanap sila ng kapalit at yan ang malaking problema. Kaya nga ito talaga yung nakikita natin na magiging problema dyan. At dito natin masusubukan kung anong gagawin ng TNT tropang 5G dahil dito sa nangyari kay Ronde Hollis Jefferson. Kaya nga talagang magiging isa itong malaking pagsubok para kay Coach Chot Reyes. At syempre dito na rin sa buong grupo nitong TNT tropa. At ang isa pa nating balita naman ngayon, sa Converge naman ang balita, meron daw mga reports na lumalabas na baka itong si Muscleman, Vic Manuel at itong si Greg Stotter ay mapunta na sa kanila. Ayon doon sa mga lumalabas na balita. Well, actually, merong social media post itong si Vic Manuel na sinabi niya, see you soon daw dito kay Daniel Defonso at marami nagsasabi na baka pahiwatig yan na ito ay lilipat na dito sa lineup ng Converge Fiber Xers. Pagdating naman dito sa big man, ito si Greg Stotter or baka daw ito si Christian Stan Hardinger. Ang kunin naman ngayon nitong Converge Fiber Xers. Mukhang magkakasundo na raw sila pagdating dito sa isang malaking trade kasama itong Terra Firma. Mukhang willing raw itong Converge Fiber Xers na i-trade itong si Larry Moyang at si Pau Havillonar para dito sa rights ni Christian Stan Hardinger. At mukhang papayag na raw itong Terra Firma Jeep. Kung sakasakali at makuha nga ng Converge itong si Christian Stan Hardinger. Aba, literally ang laking bagay niyan dahil ang kinakailangan ngayon ng Converge ay isang big man. Para naman kasi nakita na natin si Justin Arana, aminin na natin injury prone, mayat maya palaging merong ankle sprain. Kaya nga hindi masyadong ma-maximize yung talent ng kanilang twin towers ni Justin Baltasar. Kaya kung makuha nila itong si Christian Stan Hardinger, ang laking bagay niyan para dito sa kupunan ni Delta Pineda. Kaya abangan natin kung sakasakali nga na matutuloy ito. Sigurado na magiging maganda yan para dito sa Fiber Xers at pati na rin dito sa PBA dahil maraming fans ang gusto na makakita ng mas balancing kompetisyon at kung mapupunta si Stan Hardinger dito sa Converge Fiber Xers, mangyayari na yun talaga. Magiging balanse ng PBA at mas magiging okay ito para dito sa mga fans lalo na alam natin na talagang gusto nila makita na makaabante na itong Fiber Xers. Pagdating naman dito sa tinatawag natin na San Miguel Beermen, ang balita, i-offer na ng SMB itong si Jeron Teng dito sa Titan Ultra. Kapalit naman itong si Calvin Abueva. Isa yan doon sa mga umiikot na reports ngayon dahil mukhang itong San Miguel. Nakita na nila dahil nga na-injure itong si RHJ. Mukhang mas lalaki yung chance nila. At least magkakaroon sila ng chance ngayon dito sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. Pati na ang actually hindi lang SMB, maski Ginebra at Magnolia. Hindi naman sa natutuwa sila at may injury si Ronde Hollis Jefferson. Pero ganyan talaga sa basketball. Kapag may na-injured sa kalaban mo at hindi maglalaro, dapat mag-take advantage ka. Ganyan talaga yan. Kaya nga sa ngayon, mukhang ang San Miguel daw ay pinag-aaralan na kunin si Calvin Abueva at baka makatulong yan dito sa bid nila na maka-Grand Slam. Kung sakasakali na magawa ito ng San Miguel, magiging
yung Grand Slam crowning achievement na yan sa karera ni Junmar Fajardo. Pero sa ngayon, mukhang ang balak daw ng SMB naman ay kunin muna itong si Calvin Abueva. At pag nakuha na nila itong si Calvin Abueva, magiging talagang yan yung matinding acquisition nila dahil magbibigay ito ng energy off the bench para dito sa San Miguel. At mukhang yan naman talaga ang importante para dito sa kanila. As it is, alam natin na kung sakasakaling matuloy ito, magiging isa yan talaga dito sa mga major accomplishments ni Coach Leo Austria. Dahil alam natin ito si Calvin Abueva. Nakita naman natin kung paano yung maglaro sa Titan Ultra ngayon. Kaya sigurado na magiging maganda pa rin ang kalalabasan nito para sa kanila. Kaya good move ito para sa San Miguel kung makuha nila si Abueva. Samantala naman ito si Geronteng, sa wakas mabibigyan niya ng playing time pag napunta dito sa Titan Ultra. Sa San Miguel, third stringer siya pero sa Titan Ultra, starting 5 yan sigurado. At yun naman kalidad ni Geronteng, deserving naman talaga yan na magkaroon ng mahabang playing time. At ang huli nating balita, itong Barangay Ginebra ngayon ay pinag-aaralan mabuti kung ano bang mabuting gawin dito sa sitwasyon kay Justin Brownlee. Dahil siyempre, kung Barangay Ginebra, hindi naman pwedeng i-pull out si Brownlee dito sa EASL ng Meralco dahil siyempre may kontrata yan. Yun nga lang, hindi may iwasan yung pagkakaba ng Barangay Ginebra dahil siyempre inaalala nila ngayon baka ma-injure din to si Brownlee. Tandaan natin, si Junmar Fajardo, ang San Miguel dyan sa EASL, yung very first game nila na-injure si Junmar Fajardo. Hindi na nakapaglaro ng buong Governors Cup nung season na yon. At ever since noon, mukhang parang nawala ng gana ang San Miguel na maglaro dyan. Ngayon, ito nangyari naman sa TNT, itong kay Ronde Hollis Jefferson. Hindi na makapaglalaro sa Commissioner's Cup dahil na-injured din at malay natin baka pati sa Governor's Cup kung mamalasin talaga. So hindi na ako magtataka kung ang Ginebra ngayon ang problema kung ano ba dapat gawin dyan kay Justin Brownlee. Sigurado kinakabahan na sila dahil baka ito ma-injure din. Kaya nga sa tingin ko, mukhang itong PBA at syempre Barangay Ginebra nag-iisip na yan, nagdadalawang isip kung ano ba dapat gawin dito. Kaya nga talagang magiging maganda to para dito sa Barangay Ginebra na next time siguro wag nang ipahiram yung kanilang mga imports. Kaya actually hindi lang Ginebra, baka pati TNT hindi na yan magpapahiram dito sa Meralco. At dahil dito marami tayong nakikita dyan na pwede pang ibang mangyari. Pero sa panig naman ng mga trades ng Ginebra mukhang wala muna silang gagawin ngayon. At nagpapahinga lang daw. Iniintay lamang nila na mag-resume na yung schedule ng paglalaro ng Ginebra. At kung hindi maganda maging performance nila, doon sila gagalaw. Pero ngayon nakafocus sila dito sa practice syempre. Dahil malapit na mag-resume ang laro ng Ginebra. At syempre gusto nila siguraduhin na ito si Justin Brownlee magiging 100% healthy. Kapag ito ay naglaro na sa kanila sa wakas. Kaya good news ito para dito sa Barangay Ginebra at yan talaga yung inaabangan ng mga fans nitong si Coach Tim Cone. Bago tayo magtapos ay binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila RG Bueno at Alina family, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Joseph Pineda, si Katsakino Dokusin, si Monty Guzman, si Malyari Mascarillas, si Michael D, Anthony Alon, Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer, Jonel Alagon at ang iba pa.